shalt thou be when pangs come upon thee, the pain as of a woman in travail. As I live, saith the Lord, though Coniah, the son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence. And I will give thee into the hand of them that seek thy life, and into the hand of them whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. I will cast thee out, and thy mother that bare thee, into another country, where ye were not born, and there shall ye die. But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return. Is this man Coniah a despised broken idol? Is he a vessel wherein is no pleasure? Wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into the land which they know not? O earth, 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 hear the word of the Lord. Sabay-sabay. Thus saith the Lord, right be this man childless, a man that shall not prosper in his days. For no man for seed shall prosper, sitting upon the throne of David, and ruling anymore in Judah. Pray, Lord, masalamat sa mga salita, Panginoon. Makita namin, negative na naman. But ito po yung warning sa amin, Panginoon. Makita rin namin sa iba to, Lord, sa aming sarili. Iwasan ito, Lord. Makita namin sa iba, tanggapin namin. But ito po yung masama. Makita namin masamang example at di namin gayahin. At maintindihan din namin ang judgment nyo sa ganitong klase ng tao, Panginoon. I pray, kayo po malulati, Panginoon. Kayo po magbigay sa amin ng katunungan sa inyong lingkod. Bawat isa, Panginoon, ay malima sa inyong mensahe. Kayo po ang aming taas ng buhay. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapo na po. Wala talaga. Sina. Pag ikaw maaga, wala sila. Hindi. Pag ikaw maaga. Sa lahat maaga siya. Anyway, so good evening po sa lahat. Good evening po. Masaya ako. Dito tayo, no? Hindi tayo ganun kompleto. Anyway, so Jeremiah ulit tayo. So yung last 4 muna, no? Naalala nyo pa, as seemed good to the potter. Of course, yun yung paglalaro ginamit ng Diyos yung potter. And then, kaya trust the Lord's methods. Yung mensahe doon. So, ang Diyos ang maghuhulma sa atin. Sumunod lang tayo. And then, His ear shall tingle. Jeremiah 19, truthful words get responses. Ayan, naalala ko na naman sa Muraya. No? So, minsan magpapantig ang tenga mo pag naintindihan mo yung mensahe. Pero, yung iba matutuwa, iba magagalit. At trabaho po ng preacher yun. Kayo din actually, yung, gusto ba nagsasalita kayo, hindi kayo pinapansin or binabaliwala or nakakalimutan sinabi niyo. Kasi, either di malinaw o walang laman. O kaya, hindi desirable or basically, tinatawag silang ano eh. Ngayon nabanggit ko last time yung kaututang dila, di ba? Natawa kayo. Ngayon nyo lang ba narinig yun? Kaututang dila. Ibig sabihin, masaya kayo mag-usap. Pero, minsan okay lang yun. Parang kanina yung kapastor nagbibiroan. May ako nasabihin pag naalala ko. So, pero, pag talagang yung sinabi ay sa pool, minsan kailangan eh. So, papantig yung iyong tenga, pero, yun nga, sana, mas gustuhin mo yung katotohanan. Therefore, huwag kang magalit sa mensahero. Amen? Amen. Kaya nagalit sila kay Jeremiah eh. Kaya naman, yung next at Jeremiah 20, as a burning fire shut up in my bones. So, yun ay sana, ganyan tayong natin, ginagala mo salita ng Diyos, napakaganda. Huwag mong panatiliin sa sayo, baka sunugin ka niyan. Ngayon, iba sa atin, hindi mo panintindihan, okay lang, mga bata pa eh. Pero pag talaga naintindihan mo yan, yung purpose pati, katotohanan, pati yung pwedeng magawa niyang mabuti para sa ibang tao, hindi mo maipigilang i-share yan. Amen? Sana ganun tayo. Then last week, behold, I am against the blind complacency. Jeremiah 21, nakita natin dun yung mga sinasabihan na nga sila ng likod ng Diyos. Ganito ang pwede mangyari sa inyo. Talaga, kaya sabi niya, behold, I am against you.
So marami ngayon pag sinabihan mo ng mali ang ginagawa mo kahit sino pa yan, parang siguro ang tagal na walang nagsasabi sa kanila, hindi sila sanay ng ganun. Ako may nagsabi sa akin mali ka, makikinig ako, ano kaya yun? Gusto kong malaman. Amen? Dapat ganun dito meron daw na ano sa akin Masyado daw lakas mag-preach. Sino bang gustong makakapagod niya Ito kailangan Amen? So ngayon, nasabihan pa rin ako doon. Ang title naman natin ngayon, yung binanggit sa verse, ano yan? Ay ano to mga hari, by the way, dito pala yung hindi ko napakita ko sa inyo. Hindi, wag na, banggitin ko na lang. Mga hari ito, maraming binabanggit na hari. Kaya maganda kilala nyo rin yan Bakit pinapangalanan natin minsan yung ibang tao dito? Ayun, pinapangalanan minsan Tapos saka nire-rebuke, huwag nyong gayahin itong si ano. Pag narinig nyo lang, Judas! Alam mo nang nakatouch doon sa karakter na yan, di ba? Pag alam mo, Jonathan, ay magandang kaibigan yun. Pag nabanggit ay David, matapang yun. Ayan, magaling kumanta. Ayun, magaling ding ano. So, babaero din. So, nakatouch minsan sa pangalan yung kung ano siya. Ano hinahanap ko? Ito pala. Verse 13. Okay, sabi dyan. Tinutukoy po si Jehoiah. Teka lang, si ano tatal? Si Shalom Yan, Shalom, which is ang another name niya is si Jehoash ba? Kabisado niyo ba yung mga hari? Kabisado ko gusto niyo sabihin ko? Sa Judah, sa Israel, may Shalom din Yan, may Shalom din. Pero iba yun. So dito sa Judah, pagdating kay Hezekiah, yan na yung mga sikat Manase, Amon, okay, loko-loko. Then Josiah, yun yung last na maayos na king. Yung inabutan ni Jeremiah, iniyakan niya yan. Kasi namatay yan. Namatay na rin. Loko to. Ayun ako. Hello, check. Tama na talaga to. Hello, check, mic test, hello, check, mic test, hello, check, mic test, hello. Hello, check, mic, hello, check. Hello, check, mic, hello, check, ay, mali. Ito pala. Hello, check, yan. Saan ako? Namatay. Ayan, namatay si Josiah, iniyakan ni Jeremiah. Ayan, after ni Josiah, may 3-4 na hari na lang, no? Yung isa dyan ay, actually 3 dyan anak niya, okay? Si Jehoahaz, ayun yung dalawang pangalan niya, actually isa rin yung Shalom. Mamaya babanggit si Shalom, no? And then, si Jehoiakim and Jehoiakin. Si Jehoiakin, siya naman yung mamaya babanggitin na Kunaya. Nasundan nyo? And then later, yung last week, di ba, si Zedekiah. So, anak din ni Josiah yun. Kaso nga, kinapture na yung ibang anak ni Josiah. Pinanatili yung isa, si Zedekiah. Siya yung naghari-harian. Pero siya ay parang puppet state nga. Naalala niyo yun? Pero bandang huli, nag-rebelde nga. Okay? So, yan. Ulitin ko anak ni Josiah, 4. Kaso, yung isa hindi naghari. Yung 3 lang. Okay? Una si Shalom, yung bunso pa yung nauna Shalom or Jehoahaz. Yan. And then, si anak niya pa rin, Jehoiakim, as in McDonald. Jehoiakim. Yan, yung anak ni Jehoiakim, si Jehoiakin. Which is Konaya din yung another name niya. Mira, wala na akong mic Ewan ko pa dito.
Bulok, kaya nga papalit na yan. Okay, nasaan ako? Konaya, yan. Jehoiakim, and then Zedekiah, another son ni Josiah, pero bata pa po to. Si Zedekiah yung naalala dyan, 21 ba? 22, 23. Naalala eh, basta alam, early 20s. So kaya ang hirap din ng batang masyado, no? Yung pastor kaninang sinakay ko, bata pa eh. Ewan ko, may asawa na. Malamang wala pang anak. Anyway, so gamitin niyo yung kabataan niyo, likod na kayo sa Diyos, amen? Pero kung sa akin mga pastor kayo, sabi nga sa atin ang ano na dito is may asawa, may mga anak. Anyway, umpisa na natin to. Okay? So again, title natin, nabanggit ko na ba? Yung kinuha sa verse 13 ay medyo mahaba. Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness. Ang haba, no? Pero hindi pwedeng hatiin kasi. Alam niyo yung woe, di ba? Parang sumpa, karumaldumal, hindi nung karumaldumal, parang ano yan? Pasakit, parang ganun yan eh. Woe. Naalala niyo yung 3 woes sa Revelation 5, 6, 7? Pinakamatindi, parusa. So sabi niya, woe unto him that buildeth his house. Saan mo gagawin yung house mo? Sa rock. Pero iba yung house dito actually, ano to eh, pamilya. Okay? Madalas yan, di ba? House of David, house of ganyan, Saul. Pamilya to. Kaya sapul yung mga politiko dito eh. Oh. Ba't di sabihan mo lang asawa niyang lalaki na magnanakaw? Ba't eh, pareho na sila eh. Pati anak. Kaya si Josiah po, napaka-righteous king, pero wala na eh. Paganyan na talaga yung Judah. Nakita na nila yung Israel, ginaya pa nila. At isa-isahin pa natin. Sige, tupisahan natin ha. That said the Lord, go down to the house of the king of Judah and speak. So parang last nakaano si di ba, nakakulong. Nung nakalaya, ganun ulit. Kaya iniisip-isip ko, baka Sunday pag-preach ako, ano kaya gagawin ko? Dahil may alam ko nang na-open. Pipigil ba ako? Ganun yung lingkod ng Diyos, amen? Ano ito, may nagsabi ito, na-open daw sa lakas ng boses. Hindi lang po ang boses nakaka-offend minsan yung ugali. Mas nakaka-offend yun. Yung ibang tahimik, may tinatawag na ano eh. Ang tawag doon? Passive. Kalimutan ko ito. Passive-aggressive. Narinig nyo na ba? Passive-aggressive, ibig sabihin, pinaparating mo yung hindi ka umattend. Di ba? Tindi ng mensahe. Simple. Saan ka pag may gawain? Soul winning tayo last week, di ba? Oh. Amen, oh. Bahala na kayo dyan. Passive-aggressive yun. So may mga ganun style, kaya nabanggit ko lang. Hindi nakaka-offend ngayon kung sumisigaw lang dito, parang nabanggit ko na sa inyo yung mga taga South Carolina daw. Hindi pa. Pag nag-preach yung Lord Jesus Christ! Ganun talaga. Kahit walang point, basta makasigaw lang. Doon kayo mayroon din yung talaga. Natitiso daw sa mga ganun eh. Iba, tuwan-tuwa naman. Ano ba to? Entertainment ba to? Parang nagiging ganyan yung may sigaw lang naman tayo pag doon yung point, di ba? Dinidigdik natin. Anyway, nabanggit ko lang. Kaya ito na. And say, hear the word of the Lord. So yan, nag-preach na si Jeremiah. Kakukulong, kalalaya lang. Preach ulit! Hindi siya mag-preach sa sulok So siya mag-preach, puntahan mo yung ari. Kasi last time, di ba? Last week ata yun, may sinugo, di ba?
Hindi siya yung lumapit. Later pa siya lalapit, si Zedekiah. Pero dito, ikaw na yung pumunta doon. Babanatan yung buong pamilya po. And say, hear the word of the Lord, O King of Judah, thou sittest upon the throne of David. Thou and thy servants and thy people that enter in by these gates. So, sinong pinapatunguhan niya? Una yung hari, yung pamilya, yung servant, basically lahat. Kasi yung lahat ng tao doon, pumapasok, labas doon sa gate. So, ganyan tayo pa nag-preach. Nabanggit din kanina usapan na si Peter Tanchi, kaya siya daw nag-preach kay Marcos Bihira. Kaya alam mong dito na lingkod ng Diyos Alam mong magnanakaw. Isa pa yung si Peter Tanchi, nabanggit ko nga sa'yo, nagulat si na Pastor Ray doon. Dahil mong alam Alam niyo ba na may yan, nagtatago ng pera yan sa ibang bansa para hindi mataksan? Gaano ka godly yan? Godly ba yun? Sabihin, again, di na nga ako may sasakyan, di na nga sabihin, kasi karamihan ngayon may sasakyan na Pero yung pera mo, so kailangan mo itago. Gaano ka nun? Gaano si Peter Tanchi, kung di nyo alam. Napunta kay Peter Tanchi. Ayun nga, kasi nga, sinabihan niya, si Peter Tanchi hindi sinabi si Marcos, kasi ewan ko doon. Hindi naman tunay yan. Anyway, saan tayo? Ayan. So yun nga, mag-preach ka doon. Ano sasabihin mo? Ito na yung mga Alam nyo, kapag gumagawa akong preaching, ako minsan, sa palagay nag-iisip lang ako yung gusto ko sabihin. Hindi ganon. Kung ano sinabi dyan, Kaya in a way, hindi mahirap. In a way, mahirap. Kasi kung ano andyan, kailangan mo sabihin Hindi yung matunay na lingkod. Kaya sabi dyan, actually, simple lang po to. Ano nga sabihin niya? Execute your judgment. Again, ang judgment, hindi lang hatol. Minsan, ibig sabihin, maging maayos kayo, mag-isip. Maayos ang judgment nyo. Huwag nyong panigan yung, diba, sa presidente yan. Ngayon, ano sila ngayon? Kaya si Villanueva, dyan napahiya yan kay Kibuloy. Sabihin pa naman magkasama-sama naman tayo sa langit sabi ng mga, iba kasi may mga Kristiyano rin nakala, may kilala ako Kahit na paano, Villanueva, okay naman yan. Born again yan Talagang kahit sila kahit di baptist yun, nagulantang, natauhan pa. Ganun niya, kaya never mo si Babante, panay ang rin kay Duterte dati nun Nalala niyo pa ba yun? Ako, hindi ko makakalimutan yun. Kasi nakapag-usapan niyo sa mga pastor. Anyway, magtino ka. Yun lang sabihin mo sa mga tao. Una sa hari, na sa mga tao. Alam nyo kaya, sa Facebook, binagawa na lang biro yung pag-corruption di ba? May nag-post pa. Takot ka sa corruption ikaw, naungopya ka rin So, yun na may punto. Pero, pag ginagawang katatawanan, di ba? Yan pa mga post na gano'n Inaamin ko na, corrupt din ako kasi nagnakaw ako ng ganyan. Pwede mo ba ikumpara yun? Ginagawang katatawanan. Kaya ngayon sila, kahit mga kulto, bakit tigas ng mukha niya mga yan? Si Manalo, kunwari. Kasi alam nila, yung Katoliko, sobrang corrupt niyan Hanggang ngayon, nag-jump pa rin sila So, yung pinapattern nila yung sarili nila doon. Nakuha niyo ba yun? Kaya tawag natin mother of all harlots. Lahat ng mga tunay na preacher, yan tawag sa Catholic dati ngayon, parang huwag na siya pakialaman. Kasi isa ka pa Parte ng trabaho ng preacher yun, natirahin mo yan. Amen. Ngayon, iba, baliktad, tinitira yung matapang Bahala kayo, kanino kayo side. Siya na. So, execute judgment, tamang judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor. Napakasimple, di ba? Mag-usapan natin last time, yung mga magnanakaw. Sinong ninanakawan actually ng mga magnanakaw sa gobyerno? O di ba tayo? Tinitingnan ko yung payslip ko, ganun kalaki. Quincenals lang, ganun. Buwan. Milyon yun sa isang taon.
So, ninanakawan niya mga yan. O, sinong tanong mo? Sinong magdi-deliver sa atin doon? O, dapat yung may mga kakayanan din. Kaya ginagawa ba nila? Makikita natin dito, hindi. Systemic na nga yung corruption tawag nila eh. Sa lalakas naman loob itong mga hipokritong mga katolikong mga ano. Sabihin, si Pope, di ba? Please pray for kayo kayo nagturo dyan sa mga yan eh. Kakapal ng mukha niya, sa totoo lang eh. Alam nilang kapal ng mukha nito, eh di sila din, yung mga tagasunod din. Ay, Father, alam mo naman, ganyan ka rin eh. Oo nga eh. Di sasabihin yun, pero alam yun. Nagkakaintindihan, wink-wink na lang yun. Alam yung wink-wink? Sabihin ha. Nagkakaisa yun. Ulitin natin ha. Execute judgment, very basic. Righteousness, deliver the spoiled out of the hand of the oppressor. Ibig sabihin ng spoiled, ninanakawan. Oppressor, nagnanakaw, or basically, nang-oppress. Alam niyo yun. And do no wrong. Wala nang perfecto. Yung mga obvious na mali. Do no violence to the stranger. Ganun din, may mga panahon ni kahit naman kailan eh. Pagkalaban sa politiko, matapang din. At may chance na manalo. Papatayin na yun. The fatherless, ito yung mga walang kalaban-laban. Pagtanggol natin. Nor the widow. Okay, naalala yung preaching natin dyan. Lagi ang fatherless widow, kawawa sa lipunan. Sino magtatanggol sa kanila? Neither shed innocent blood in this place. Kanina may violence na ganun din innocent blood. Ngayon, yung lagi abortion eh. Lagi ang talaga yun. Totoo kasi yun eh. Bakit na pinapa-abort yan? Yung gobyerno natin, yun din ang mga feminists. Ha? Gusto kayo, yung kahit mga babae, trabaho lang kayo ha. Yan. Pag nabuntis, ay naku, hindi ka dyan. Pa-abort mo na yan. Sila nag-asusulong yan. Galitan Diyos doon, okay? So ngayon, for if you do this indeed, ito yung magandang may points pala ako dito. Yung first ilang verses dito, medyo generic, no? Sa 1 to 4, ang point natin dyan, righteousness will preserve you. So pag gawin mo lang yung tama, sabihin niya, no? For if you do this thing indeed, kung gagawin yung mga sinabi ko, then shall there enter in by the gates of this house, king sitting upon the throne of David. So, hindi mawawala yung mga hari. Hindi mawawala yung gobyerno. Tuloy-tuloy ang kapayapaan at ang kaunlaran, riding in chariots and horses. Alam nyo, kahit yung mga, kaya nga pumunta kami sa circle pala tayo, di ba, last time? Nakita nyo ba yung doon ng mga sasakyan ng mga presidente yata yun, di ba? Hindi na tayo nakapasok eh. Yung ba't ang gaganda ng mga... Kasi nga, yun ang pinakapuno ng bayan natin. Gusto natin, di nakakahiya. Diba? Kahit yung Malacanang, pinapaganda nila yan. Kaya ang sinisimbolize dito, pag yung hari nyo, diba, yung mga ibang chapter dito, yung hari minsan, punit-punit na yung damit, yung mga anak ng hari. Sabihin, yun? Sinumpa sila, pinatosahan sila. Pero sinasabi dito, balikan natin, pag sumunod ka, tuloy-tuloy ang pagpapala. Ganong kasimple. Chariots, and horses, and his servant and his people. So, simple lang. Sumunod ka lang. Huwag ka sobrang loko-loko. Hindi mawawala yun eh. Pero dapat hanggang maaari mawala. Ngayon, anong next? From 5 to 19, ito na yung negative. At ito yung nakita natin gagawin nila. Walang pakialam to ngayon. Hindi ko dati kilala to. Jehoiakim. Wala masyadong sinabi dito eh. Sinabi lang sa Chronicles, saka 2 Kings. Siyempre, they did evil in the sight of the Lord. So ngayon magkakaroon tayo ng clue kay Jeremiah. Anong pinaggagawa ba nitong mga to? Kung di sila makikinig, I swear by myself. Intindi, no? Kasi pag sumusumpa ka, yung sinusumpa ako, mamatay man ang kapitbahay ko. Hindi. Sinasabi natin yung mga, di ba? Pero ngayon sa panahon natin, huwag ginagawin yun. Hindi na tayo believe dyan. Pinagbawalan tayo ni Jesus dyan. Pero dati kasi ganyan eh.
Ang Diyos mismo sumasampa, wala naman siyang wala naman siyang mali. Kaya I swear by myself, say the Lord, that this house shall become a desolation. So ano yung house na yon? Nasa sila di ba, sa hari. So either yung kingdom o yung house of the king of Judah. So palasyo. Paano masisira yun? Daming gwardiya nun kung maraming kalaban. Kita niyo yan? So ba? Kaya ito, puro sumpa po ito hanggang verse 19. Sisayin natin. Gusto ba't paulit-ulit naman? Para maintindihan natin. Amen? Pag may inuulit-ulit na tema sa Bible, ito kaya inaisa-isa natin Jeremiah hanggang matapos ito Mag-ingat, huwag natin gawin yung mga sinumpa ng Diyos, yung galit, kung saan galit ng Diyos, huwag natin gawin. Matapang ako Mali yung tapang mo. Matapang ang gumawa ng kalooban ng Diyos, doon ka matapang dapat. Amen? Hindi yung magaling ka sa Tuloy natin kasi sabi dyan, for thus say the Lord unto the king's house of Judah, thou art Gilead unto me, and the head of Lebanon. Ito lang medyo, actually tinasa ko to, ito lang medyo mahirap intindihan, pero hindi pa rin mahirap Ano yung sabihin ng kayo ang Gilead? Kailangan mo alam yung background, di ba? Ano ba yung Gilead? Isa yan sa lugar, di ba, dito sa ngayon daw, nasa Transjordan yan. Dito yan sa bandang Kinamanasi and, Gad. Okay, yun yung tribe of Gad. Pero hindi yung tinutukoy dyan. Tinutukoy dyan kasi yung pag sinabing Gilead, parang mataas na lupa. Yun ang ibig sabihin daw pala nun. Kaya ang ibig sabihin ng, you're a Gilead unto me, ibig sabihin, positive to. Alam natin positive to, kung di nyo naintindihan. Kasi sabi dito sa bandang uli, yet surely I will make thee a wilderness. So kahit ikaw ay ganyan, ikaw ay magiging ganyan. Mahirap maintindihan, madali lang. Kaya naman, di ba? So, kahit ganito ka, at saka ito pang head of Lebanon, yung madaling intindihin, di ba? Sinabing head, ikaw yung namumunuan. Mas mataas ka sa kanila. Lebanon, kapitbahay nila yan, sa north. Okay? So, minsan kalaban nila yan, hanggang ngayon. Minsan may peace, ganyan yan May panahon na nakalaban nila yan, kakampi, yan. Pero pag ikaw yung head, ikaw yung upper hand, ikaw yung mas mataas, mas mayaman, mas malakas. Ganon sila Kasi nga, ginabayan sila ng Diyos. Pero daw, yet, will I make thee a wilderness. Nakita niyo yung Gaza ngayon, Hindi ko tinatawanan yun. Obviously, loko-loko din yung Israel, loko-loko din yung mga yan, Pero talagang inuubos nila, Wala na. Sabihin nila, may kapayapaan na. Yes. Pambira, paano naman? Ang dami na namatay, Magbibuild ng ilang taon na naman yun. Hindi lang masabing pinatay lahat. Ganun din So, ganun yung gagawin ng Diyos naman. Later, alam niyo yung history, ganun nga nangyari po. Sinuhunog din po yung Jerusalem, in Judah, and then uulitin pa yan sa New Testament. So, anong lesson dun? Ang point natin hanggang verse 19, unrighteousness will be your downfall. Napakasimple, Pag righteous ka, preserve ka ng Panginoon. Kasi may kalaban din ng righteous, di ba? Pero ang Diyos, wabantayan ka niya, waprotektahan ka niya. Ngayon, pag unrighteous ka, mamaya mababagit yung unrighteousness, yun ang magiging downfall mo. Nagalit ang Diyos sa'yo, pababayaan ka niya. Relate natin sa inyo din, kahit sa church po, minsan may iba na tumatalino na, okay naman tunan ka. Pero bandang huli, sa halip na gamitin mo sa Diyos ng talino mo, anong gagawin? Daming gano'n minsan sa church. Natuto ng konti. Nakita niya, advance na siya kumpara sa iba, gayabang na. So, magiging downfall niya yan. Kaya mayayabang po itong, alam nila po yan Naalala niyo yung, saan ba yun? Parang, yung nabasa natin sa Jeremiah din yun This is a wise and understanding nation. Naalala niyo yun? Pag sinusunod daw nila yung batas ng Diyos, sasabihin ng mga kapitbahay, ang galing nyo, paano masabing ba't ang ganda ng policy nyo? Ba't ang talino nyo naman? Pero actually, dahil lang sumunod sila sa Diyos, hindi necessarily naintindihan ng utos Parang yung bata dito nakita natin si Prince, ang ganda manamit, di ba? Napapatingin yung mga kapitbahay nyo, ang bait, ang talino siguro ang nanay nito. Ang talino ng ate nito kasi napagbisi yung anak ng ganitong edad, loko-loko Kaya hindi nila alam, sumusunod lang.
Diba? Tandaan nyo po yan, sabi sa Bible. Anyway, balik tayo dito. Kaya dito, sabi yan, kahit ikaw yung head, ikaw yung Gilead, pag pinarusahan ka dahil sa unrighteousness mo, magiging wilderness ka lang, yung wilderness, desierto, either desierto or walang kwentang lugar, walang pakinabang. And I will prepare destroyers against thee. Ang Diyos ang maghihanda, tutulungan niya yung kalaban mo pag sumusuway ka. Everyone with these weapons, and they shall cut down the choice cedars and cast them into the fire. So cedar, again, pag nabanggit lagi yan, kayamanan yan, mahal, magandang kahoy yan. So hindi lang kahoy sinusuko dyan, obviously, mga ginawa mo sa kahoy na yan, kung bahay mo man yan, eh ganun po sa kanila dati, symbolic yun, pag maganda yung bahay, sinisira nila yun para masiraan ang loob yung mga tao. Ganun po sila. And 8, and many nations shall pass by this city. Ito na. Hindi natapos dun eh. Pati ibang tao mapapansin. Pakito, pansinin nyo kaya sa church, pag medyo nawala ka sa church, tas ang ganda ng ano mo dati, buhay mo dati, tumalikod ka sa Diyos, babalik loob ka ngayon, salamat naman. Kaso, minsan di mo maiwasang kasi ganun eh. Ba, ano nangyari dito? Huwag nyo nang hayaan mangyari sa inyo yun. Pwede ba? Mga bata. Ito nangyari, kaya pinapakita sa atin ng Diyos dito, anong nangyari sa Israel nung dati napakaganda, napakaayos. People of God. Eh, ba't mismo ang Diyos ang lumaban sa kanila? Ayun, may nagtanong. At paulit-ulit po itong tema nito sa Bible. Napansin nyo? Ba't anong ginawa ng Diyos sa kanila? Ba't nangyari yun? Wherefore had the Lord done this unto this great city? Ba't ginawa ng Diyos sa kanila? And they shall answer, sino they yun? Di ko alam. Baka yung nag-o-observe, yung prop, o sino man, o sila mismo. Ba't ginawa sa inyo ng Diyos yan? Kasi kinalimutan namin ng Diyos. Tema yan sa Bible. Kaya ganun din tayo again ha. Kung magpapakahambal ka, talagang pinausahan ka ng Diyos, aminin mo na. Huwag mo nang pagtakpan. Kaya iba na hindi makalis sa kulto eh. Deep inside, alam nilang mali yun. Katangahan yun. Biruin mo, sabihin ng Iglesia Manalo. Kami yun, kasi Romans 16:16, ha? Alam nila, katangahan yun. Ganon din kay Soriano, magaling kunwari yun. Ligtas ba tayo? Wala na ako. Alam, kapatid. Ano pa yun? Bakla pang... Alam nila yun. So, ganon din sa atin. Imagine mo, nawala ka dito. Saan ka pupunta? Ay, napakahirap. Anyway, yun lang muna dun. Sana huwag tayong ganun. But anyway, tuloy natin. Bakit daw? Kasi iniwanan mo ang Diyos. Ang Diyos at ang covenant is yung kanyang covenant. Ayan. Parang kasunduan natin sa Diyos. Niligtas ka ng Diyos, anong gagawin mo doon? Wala lang. Atay ka. Yun, anong pakialam mo sa church? Nako, nakakatakot yan. Wala namang pwersa sa'yo maglingkod sa Diyos eh. Kung talagang hindi mo kaya, wag. Amen? At least yung kaya mo, huwag mo i-deny. Sinong niloko mo? So yan ha, yung dahilan, kasi iniwanan nila ang Panginoon. At sumamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ko na sa inyo, pag iniwanan mo yung tunay na Diyos, saan ka pupunta? May inayawang ka dun. And therefore, ang anong hahanapin mo? Yun. Diyos, alam mo, katangahan naman yun eh. Kaso nga, inawa mo yung tunay na Diyos eh. At nung panahon nila, uso yan. Sa panahon natin ngayon, karamihan daw ng Baptist na nag-backslide sa Baptist, CCF ang punta nun. Kasi kahit paano, born again. Born again naman talaga tayo. Basta wag lang Catholic. Salamat naman. Pero, ganun pa rin. Tuloy lang natin, weep ye not for the dead. Ano last week din, di ba? Huwag mo daw, kasi nga, yung patay na yun eh. May nangungusap pa Panginoon dito sa atin na neither bemoan him. Bakit? But weep sore for him that goeth away. Sino yung tunay na kawawa? Sa isang, kunwari, binaha yung buong San Mateo. Sino yung pinakamalungkot? Siyempre lahat tayo. Pero sino yung talagang
Eh, pag yung ikaw, sanay ka na doon, okay lang yan. Yung kunwari, magaganda yung bahay, di ba yung mayaman, sila yung talagang magluluksa. Sa kaharian, pag nasakop yung buong kaharian, ang pinaka dyan, yung hari. Sila yung pinaka napahiya eh. Kaya sabi dyan, yung sinasabi dyan, iyakan mo yung tao na aalis at hindi na makakabalik. Sino yun? Yung mga naalipin. At isa sa mga nailipin din, yung royal family, mga hari. Obviously, si Zedekiah binulag, anak niya pinatay. Pero itong si Jehoiakim, si Konaya, ito po yung nabuhay. Siya yung mamaya yung magiging bida dito, pero actually kalaban pa rin. Yung huling hari ng Judah, si Jehoiakim or Konaya. Sino daw iyakan nyo? Sabi niya. Kasi kawawa to. Makikita natin mamaya. Parang ganito, kunwari, backslider ka. Alala ko tuloy, sino ba yung sa Judah yun eh. Sorry, sa Judges. Meron dong hari na hindi nila pinatay. Sorry, kay Samuel pala yun. Yung ayaw patayin, gagawin nilang trophy. Sabi ni Samuel, sabi ko patayin mo yan eh. Ganun po kasi ginagawa ng trophy yung hari. Naalala ni Samson, di ba? Si Samson napakalakas. Nung nahuli si Samson, pinaglaruan nila. At hindi may sport, ginawang kakahiyan. At yun nga, sa Judges nga yung tama, yung sa Judges. Yung pinuputol lang yung kamay, yung thumb, ito, saka ito. Kasi hindi ka na makakalabang pag wala ka nito eh. Alam niyo ba yan? So, forever ka ng Hindi naman ginawa ganyan kay Jehoiakim. Mamaya may pabul sa kanila kung alam niyo yung katapusan ng Jeremiah, ng Chronicles, and ng 2 Kings. Napaburan to, hindi sila pinatay. Still, gusto mo mabuhay ng ikaw yung ikaw yung trophy. Di ba? Parang Samson. Hindi mo, nun. Nakakahiya, buhay ka nga, para gusto mong matay. So, kaya ganyan yung mga backslider minsan. Okay? In the society naman natin, as a whole, sino daw yung mga taong gustong pakamatay na? Alam nyo ba yun? Yung kunwari masaya sila, pero actually miserable. Sino? Tingnan nyo sa statistics. Sino yung mga nagpapakamatay? Mga bakla. Yan ang totoo. Kasi napaka-miserable niyan. Anyway. Saan na ba ako? Yan. So, iniwanan lang Diyos. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ka makapabuti niyan. Kaya, pero ito yan. Huwag mong iyakan yung patay. Patay na yun eh. Ang nakakalungkot at nakakaawa yung gustong-gusto niya sa kanyang bansa, hindi siya makabalik kasi captive siya. Tuloy natin. For thus saith the Lord touching Shalom, ito yung sinasabi ko Shalom, ito yung bunsong anak na lalaki ni Josiah, which reigned instead of Josiah's father, which went forth out of this place. Kasi ganito po yan. Panahon ni Josiah, hindi sila nasakop. Pero yung 3-4 na haring after niya, po yan, hindi naman agaran yun eh. Kaya nga si Zedekiah, siya yung tinalagan nun eh. Diba? Ibig sabihin, nasakop na, as puppet lang si Zedekiah. Okay? Eh, sabi dito, which reigned instead of Jah, which went forth out of this place, shall not return thither anymore. Hindi na makakabalik kahit gusto niya pa. He shall die in the place whither they have led him captive, and shall see the land no more. Paulit-ulit, no? Ang hirap doon. Naalala ko ito si Joseph, di ba? Pero si Joseph kasi dumating yung panahon, pwede rin siyang bumalik eh. Nung naging mga pangyarihan na siya, hindi siya bumalik eh. Iba yun. Ito kahit gusto niyang bumalik, hindi pwede. Nakakulong. Woe unto him that builded this house. Ito na. Ito na pala yung dahilan. Wala sinabing iba dito, pero ito na yung sinasabi do. Sino itong tinutukoy ngayon na to? Eh sinabi kanina, paparusahan siya eh. Sino yun? Itong mga ilang anak nga ni Josiah. By the way, sino yung mas maasal ka? Kunwari lang ha. Kunwari, anak ni DM, si Christian. Anak ni Joshua, si Prince. Kunwari lang,
Loko-loko si Joshua. Tapos si Prince, naging loko-loko rin. Okay? So, maasal ka ba kay Prince? Medyo, loko-loko eh. Pero ito, kunwari, matino si DM. Tapos anak niya, loko-loko. Ang tanong ko, kanino ka mas maasal, kay Christian o kay Prince? Mas loko-loko yung matino yung tatay mo, tapos ikaw loko-loko. Kung naalala nyo sa Genesis, gano'n na naman yun eh. Naalala sa Genesis 6, bakit nagalit ang Diyos bukod sa violence? Dapat nga nagkaroon ng violence. Sabi doon, when the daughters of men ay napangasawa ng mga sons of God. Yang mixture na yan, delikado yan. Amen? Kaya tayo sabi, pangasawa mo, kaibigan mo, mananampalataya. Kasi pag nakipaghalo ka doon, sa una may pakinabang kayo kasi mahawaan mo sila ng Word of God, gagamitin lang nila yung sarili nila. So kaya yung mga ganyan, mga demonyo, sa totoo lang, yung mga false teaching, false churches. Ano si Tanchi na naman? Saan niya nakakuha yung idea na mag-church siya? Nabasa lang doon, okay yun yung mayaman sa Korea. Ganun pala yun. Businessman na siya. Mas magandang business pala yung church. So, ito ginagawa nito sa atin. Hindi lalo tayong pinapahirapan. They're giving Christianity a bad name. Tapos tayo ngayon sasalunong kasi nakakay nga natin yung mga tao. Lalong mahirap. So, kaya sabi dito, woe unto him that buildeth his house. And I believe yun nangyari dito sa mga anak ni Josiah. Matinong case si Josiah, nagloko. Okay, kaya never nyo nasabihin na pag nagloko yung anak, sigurado yung tatay loko-loko rin. Hindi lagi. Minsan oo, pero hindi lagi. Tandaan niya kasi ginanyan si Samuel, di ba? Ang Diyos, ganun din eh. Si Josiah din. Ngayon, itong mga sumunod na sa kanya, ito yung sinasabi dito. So, yung mga hari, royal family, ito yung mga corrupt tingnan nyo. And his chambers by wrong. Ano yung chambers? Hindi yung basketball player, hindi nauso yun. Ano yung chamber? Hindi nauso ngayon, no? Kwarto lang po yung kwarto. Okay? Kaya pero nakita mo yung kwarto ng mayaman. Kaya tinitingnan mo nga yung sa Ayala, alabang kwarto ba to? Ito na yung kwarto niya, ganyan kalaki. So, paano ka lalaki yung kwarto mo, tsaka yung bahay mo? Yun nga, magnanakaw to. That useth his neighbor's service without wages. So, inuutusan niya, niloloko niya, pero dahil kahit masipag yan, hindi papasweldo yan, para mas malaki sa kanya. Hindi yan bago po. Matagal na yan nangyayari. Amen. Kapitalista kasi. Matagal na po nangyayari yan. Okay yung capitalism kung tama. Huwag mo sosobrahan. Huwag masyadong ma-monetize. Lahat na lang minamonetize ngayon. By the way, mga nagbablog dyan. Ba't ka nag-vlog? Kasi may kilala ko, yabang, dami nito siyang pera eh. Alam mo lang yun. Saglit lang yung mawala yan. Walang masama pero iba, depende nga kung bakit eh. Madalas ay hindi, mag-compromise ka dyan kasi gusto mo maraming view. Maraming mag-share ka ba ng salita ng Diyos dyan, yung totoo? Malabo yun. Yung iba nanggagamit din, may nanggagamit din. Kaya nga napaka... Anyway, so yan na, hindi sinuswelduhan, and give it him not for his work. So, isa yan sa mga talagang demonyong business, yung agency. So, totoo lang eh. Pero anyway, naiintindihan natin na matulungan nila. Pero hindi, kuntsabahan kasi yun eh. Naiintindihan niyo ba yan? Kilala akong ganun. Okay lang, sige, magsimula ka. So, bandang huli, sila yung kikita sa'yo. Anyway, tuloy lang natin to. Basta masama yun, alam nyo na yun. So, ito yung gawain nitong mga royal family na to. The saying, I will build me my wide house.
Tingnan niyo yung mga banat ng scripture, ha? Inaano niya talaga, gusto niya makita itong attitude ng mga taong to. Di ba? Nagkakaroon siya ng self-dialogue. Ang laki na ng bahay mo, ang liit pa rin. Gusto ko mas malaki. Large chambers, and cutted him out without windows, and it is sealed with cedar, and painted with vermilion. Ano yung vermilion? Sige nga, sino magaling dito? Ano nga yun? Tama, kulay. Basta parang orange daw yan. Bright orange. Whatever, basta siguro parang ano yun. Basta mahalin ang itsura nun. Ayun lang yun. Shalt thou reign? Ito, maganda. Tanong ito ngayon. Kahit sa atin, ha? Yung, sinabi niyo na ito kanina, pero again, rhetoric question. Shalt thou reign because thou closest thyself in cedar? Sa Tagalog, ikaw ba ang dapat maghari porque meron kang magandang bahay? Alam niyo yung sagot doon? Ikaw ba dapat ang hari pag malay bahay mo? Pero ganyan lang nangyayari, di ba? Papunggaan yan eh. Isang ganyan yan, payabangan. Kaya iba, nayabangan dito. Iingat kayo sa ganun. Minsan, kunwari, nakita ko na si Pastor Reyes, high ace lang. Ako, yung pastor dito, tatlong, bang mahaling, Dito na tayo, di ba? Kay Pastor Bob, di ba? Pang sundo daw, 4x4. Kasi delikado na yung mga bata dun. Bukod sa post-teacher yun. So, huwag kayong doon, ma-impress. Kasi gano'n siya sabi, dahil lang malaki bahay mo, ikaw na yung mag-reign. Kaya nga po, naalala niyo yung ating seminar dito ng gobyerno, dahil sana natutunan doon. Yes, yung una, yung mga hari-hari doon, naghari sila, pero nung bandang uli, ginawa sa kanila. Nung time na, ang Diyos napundi na sa kanila, di ba, bagsak din eh. Ngayon sa panahon natin, yung ibang meron pa rin ganyan eh. Kahit dito na Southeast Asia, meron dito eh. So, pero yung mga pinagpapala ng Diyos, yung hindi yung ganun. Kasi nga, sino man dapat mag-reign? Sino? Sabi ni Plato, yung pinakamagaling. So, in a way, tama yun, pero in a way, hindi pa rin. Okay, magmatalino ka, tama naman yun, kasi paglingkuran mo yung bayan. In a way, totoo yun, pero bandang uli, hindi niya pinasok yung spiritual dun eh. Spiritual aspect. Nabasa niyo ba yan? The Republic. Ganda, basahin yan. Did not thy father eat and drink? Ito yung sinasabi dito, si Josiah. Okay? So, bakit ikaw, parang naalala si Solomon na naman, siya ka Rehoboam, pinagpala si Solomon kasi matalino at ang mahal ng Diyos, wise. Sabi ko, patayin eh. Silent. Kaya tinatanong niya, kasi ito, especially yung mga tawag dito, mga minana nyo na yung nyo. Kaya mag-iingat kayo dyan. Kahit mga pastor minsan, nagminana na yung church. Parang yung business. Iba naman, may business si daddy na ano ba? So usually, kung mahal mo yung anak mo, huwag mong pamanahan ng mana lang. Turuan mo din. Ito, si mga hypocrite si Bill Gates daw, kaya siya daw dito papamanahan. Wala ka naman. Ay yabang niya mga yan eh. Maniwala ako dyan. Kung godly ka talaga, maniniwala pa ako. So kung ipapamana ka man sa kanila, salita ng Diyos, yun dapat. Walang masamang pamanahan yung anak. Walang masama dun. Ang sinasabi ko, pag pinamanahan mo lang yung ma-overwhelm yan, biruin mo, may bahay agad ako. Tamad-tamad na lang yan. Hindi sinasabi dito, hindi mo pa naalala, kaya pinagpala si Josiah, godly siya. Yun ang description kay Josiah. Nakikita nyo? Hindi dahil lang mayaman. Kaya siya mayaman, pinagpala siya. Ano na, una? Si David nga, di ba? Kung alam niyo yung kwento, una, Benjamin yung si Saul eh. Kung ginaya talaga nila yung kalakaran sa sanlibutan, lahat ng hari, Benjamin na. Anong ginawa ng Diyos kay Saul? Tinanggal. And then, niluklok doon si David. At sinabi lahat ng mga maghahari dito, anak mo.
So yung iba pala, masama ang loob doon, hindi natin alam. Ganun naman sa sanlibutan. Pero later, alam nyo yung kwento dito, mamamatili pa. Kahit po si Joker, kahit na captive sila, at least hindi sila pinatay. Still, umabot yan kay Jesus. Ano gusto kong sabihin? Lineage po yung Judah, kung hindi nyo alam ha. Anak yan, anak. Masaya sa Matthew, siya sa Luke. So yun, yun ang dito, mensahe dito. Huwag kang mayabang dahil lang mayamang ka. Saan ba nanggaling yung kayamanan? Di ba, pag nasakop nga kayo, ubusin ang kalaban mo yan At kahit ikaw pa yung hari, alam niyo yung Israel na naman, pinapatay nila yung, di ba? Pinapatay nila yung hari. Tagal mo naman dyan, ako na. Hindi hari na siya ngayon. Hindi niya alam, masama pala loob ng iba. Pinatay din siya. Pinabasa niyo ba yung Bible? Kaya hindi niya nalalaman. Kaya ang ganda ng tanong ng Diyos. Kung natututo lang siya na siya yung pangako kanina, di ba? Magtitino ka na. Magiging righteous ka, hindi problema yan. Manatili ang blessing sa inyo. Pero kung hindi, yari ka. Tuloy natin, judge the cause of the poor. Yan ginawa ni Josiah at saka ibang righteous king like Hezekiah, Solomon, and David. But thine eyes, ito yung malalaman natin, anong klaseng hari itong mga to. Thine eyes and thine heart are not but for thy covetousness. Hindi sabihin, not but. But is parang except. So, ibig sabihin nun, talagang covetousness lang. Walang iba kundi covetousness. Paya mo nga basically. Nasa libutan ganyan po yan. Payamanan, payabangan, kahit sa church minsan, nakakapasok yan pag hindi marunong yung leader. Hindi pinipit yung salita ng Diyos. Nag-aasap mga pastor, nakikinig lang ako na-observe ko yun. Nakakuha ko yung ang attitude. Anyway, hindi lang covetousness for innocent blood. Diba? Sabi din ng Panginoong Hesus, hindi pa hindi na pumapatayin pero pag galit ka sa kapatid mo nang walang dahilan, anong tawag sa'yo daw? Mamamatay tao ka. Handa natin sa church, sana napakaganda ng church kung maayos tayo. Pero yan habang pag di ka nakikinig, backslider ka na kahit nandito ka, mamaya galit ka na pala sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kayong ganon. So, kunwari ka pa, di naman pero halata rin. Innocent blood for oppression, for violence, to do it. Therefore, thus saith the Lord, concerning Jehoiakim, yan, nabanggit na. Kanina, si Shalom, which is also Jehoaz. Si Jehoiakim, another anak ni Josiah. Ano mangyari sa kanya? He shall not lament for him, saying, my brother, sister, no lament. So ito pa rin yung tema kahit sa Isaiah. Ni hindi siya ililibing na maayos. Namatay siya. Bahala kasi buti nga. Gusto mo ba ganun nga? Pag sobrang talaga sinumpa ka, walang pakialam daw siya, namatay. He shall be buried with the burial of an ass. Sa Isaiah, ganun din, di ba? Kung saan nililibing yung hayop, yung iba nga doon, hindi na nga nilibing. So, sumpa po yan. Tatapon lang daw, drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem. So, yung bangkay mo, hindi na ginalang. Paano nangyari kay Saul yan Doon nabawi naman yun. Anyway. Go up to Lebanon and cry. Ito na, ganda na po yun. So, natapos na po dun yung kay ang house of Josiah. Mga anak ng loko-loko. Kaya next point natin, pangatlo, 20 to 23, napansin nyo, bigla siya kumambyo. Ba't biglang tinira yung Lebanon? Ewan ko, hindi yan random. Kasi ganito po yan, kaya nga sabi nga sa inyo, bakit Baptist pastor, binabanatan mo? Bakit hindi kung mali Hindi ko naman sabing mali kung hindi mali. Amen? Hindi tayo si Soriano na siya lang yung magaling. Hindi tayo ganun Pero kung may mali, doon lang sa mali. So, gusto ko sabihin dito, ang Bible ganun, tsaka likod ng Diyos ganun Naalala ng Diyos Lebanon. I believe, baka may kay sa mga pamilya ng Josiah.
Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero anyway, ang point ko dito, rebuke and punishment is for all disobey the Lord. For all who disobey the Lord. Lahat. Regardless kung anak ka ng hari, anak ka ng pastor, anak ka ng kusino, hindi. Wala ako dyan, hindi ako kamag-anak eh. Para sa'yo pa rin yun. Apply mo pa rin sarili mo. Ito, Lebanon, layong bansa nito eh. Hindi, katabi lang, pero still, may mga panahon na kalaban lang, may panahon na kaibigan nila yan. Kaya sabi niya, punta ka rin doon kanina, galing ka sa hari, may punta ka sa Lebanon, mag-preach ka rin. Pansin niyo yan, lift up thy voice ha. Malakas talaga ang preaching. And cry from the passages, for all thy lovers are destroyed. Lovers ng Lebanon. Kasi pag ikaw mayaman, ang dami mong kaibigan, di ba? E pag nasira ang kaibigan mo, sira ka din. And I speak unto thee in thy prosperity, but thou says, I will not hear. Nakikinig ba kayo? Sino yung madalas hindi nakikinig sa church? Anong klaseng tao? Ha? Ma-pride. Ignorante. Sino yung mayabang? Sinabi rin sa Bible yan, Psalm 73. Madalas no. Madalas yung mga mayaman. I speak unto thee in thy prosperity. Kaya binanggit niya yun kasi mayaman, mayabang, kahit sa church po, pinababalitaan ng church na isa, meron siyang matinong pastor to kasi hindi niya sinisita yung mga, siguro mayaman. Kaya sabi ni pastor lagi yan. May mga ganun, di dapat yung pastor takot sa member, pero ibang member ganun, sinanay mong ganun. Either dapat matagal nang nawala yun, or baka sinanay mo rin. Ito sinasabi niya eh. Palibasa mayaman yung Lebanon ngayon, hindi nakikinig. O apply na lang sa sarili natin yan. Sabihin mong di ka mayaman ngayon, pero mga bata kasi minsan pa, siguro laki kayo kasi nagtatrabaho pa sa inyo, ibang tao. Kaya sa feeling mayaman din kayo, di kayo nakikinig. This had been thy manner from thy youth, that thou obeys not my voice. Ang bigat, no? Tagal mo na, ganyan ka na dati, attitude mo eh. Sabihin mo, sakit mo na magsalita. Minsan kung ganun talaga. The wind shall eat up all thy pastor. Ba't napunta yung pastor dito? Kung naalala si Jeremiah tsaka sa Isaiah, ganun din. Lagi pinaparusahan yung mga leader. At pag wala na yung maayos na leader, ano mangyayari sa mga tagusunod? Hindi po madali. Kaya nga, sa dahil din po, yan ang dun eh. Talagang yung lagi ni pastor, sinong susunod, sinong ganyan. Walang mangyayari doon. Natindihan niyo ba yun? Nakakita na ba yung church na bumagsak? Madami na. Baka di lang kayo nagkakabalita. Ang dami na. Yung kilala ko kasi public sila eh. Nakwento ko sa inyo, ang ganda ng pangalan ng church sila. Pure Words Baptist Church. Ang ganda. Doon ko actually naisip to eh. Sabihin ko na sa inyo, kaya discerning word tayo. Bakit? Focus tayo kay Jesus, pero especially yung Bible. Kaya yung kay Anderson, faithful word. Ganda. Ang focus, salita ng Diyos, di ba? So maraming description ng salita ng Diyos. Faithful. Nung narinig yung pure words, ang ganda, no? Pure words. Ano nangyari sa Pure Words Baptist Church? Bagsak. Iniwanan ng pastor, kasi kala niya matino yung iniwanan niya. Loko-loko pala. Hindi basta-basta magmawala yung mga leader. Hindi ako tinatayas yung sarili kong upuan. Pero yun ang totoo. Kasi sa totoo lang, kahit iba sa inyo, walang concern, walang paggalang, kung meron man, konti lang, pareho lang tayo pastor eh. Pareho tayo tao eh. Oo naman. Pero, hindi pa rin. Kaya binabanatan niya. Kayo, pag nawalan kayo ng matinong leader, tapos na kayo. Hindi basta-basta yan parang kamote tuloy, mushroom na tumutubo kung saan-saan. Kabuti. Salamat. Surely then shall thou be ashamed and confounded for all thy wickedness. Kaya nga, nung panahon daw ni Duterte, itong mga taga-Duterte talaga, I'm proud to be a Filipino. Kasi in-interview daw nung galing talaga ni Duterte.
Eh, kinumpara si Marcos, totoo naman. Nakita niya ba yung interview si Marcos? Nakakahiya tayo. Sino nakapakinig nun? Sa totoo lang, nakakahiya tayo. Eh, talaga naman dapat din nanalo yun eh. Binoto ng sino eh. Nakakahiya yung mga sagot. Hindi po yung tinatanong mo. Tapos nung tinanong mo sa corruption, ba't ka natawa? Galing din naman interview eh. Nakakahiya tayo. Anyway. Ganyan po yan. Yung pastor nyo, sige nga. Kaya ibang pastor, kaya ma-pride din eh. Ayaw mapapahiya. Kasi mataas ang expectation. Amen? Pastor mo ba, nagbabasa ba ng Bible yan? Naintindihan niyo ba yan? Ito pala yung joke ni Pastor Jerry kanina. Debate daw, debate. Ang pastor, ang ngongo ba, pwede magpastor? Pwede ba? Ngongo. Joshua. Pwede ba magpastor ang ngongo? Ha? Alagay mo lang. Pwede. Sinong hindi? Sinong pwede? Alagay niyo sumagot ha. Gusto natin pwede kasi parang yabang na mong ngongo. Eh, sabi ni Pastor, eh paano pag nag-fish na yan? Tawa niya, medyo bastos nga yung ano yung bad eh. Pero anyway, mahirap nga naman, di ba? Kasi nagko-communicate ka, ngongo ka. So hindi bawal, pero hanggat maaari, dami naman ministry dyan. Tama rin naman. Ba't ko nabanggit yun? Kasi nga, hindi ko maalala. Eh, pastor, pag nakakahiya, ay, pastor mo ba yan? Ano sabi? Di ba? Nagkamali, nakakahiya po tayo. Kaya kung pastor ka, alamin mo, intindihin mo. Again, pag mali ka, mali ka. Natindihan niyo ba yun? Mas madaling patawarin yung ano eh, hindi mayabang. Anyway, nabanggit ko lang yung kasi nga unang titirahin yung mga pastor. Nabanggit kanina. Tuloy natin. O inhabitant of Lebanon, thou makest thy nest in the cedars, how gracious thou shalt thou be when the pangs come upon thee, the pain of the woman. Ano yung sabi ng pang? Yun din yung pain, pang, pain. Pang talagang madalas yan sa mga buntis sinasabi kasi napakasakit daw. Hindi ko pa naranasan yan. Basta yun. Sa ngipin, naranasan ko yung pain. So dahil mayaman kayo, ayaw makinig. Pag dumating sa inyo yan, malalaman nyo ang hinahanap nyo. Intindihan nyo ba yun? As I live, said the Lord, do Konaya, ito naman si Konaya na, ito na yung huling hari. The son of Jehoiakim, yan, king of Judah, were the signet upon my right hand, do Konaya, okay? So si Konaya pala, by the way, yung mga hari ng Jerusalem, ng Judah nga, kinukumpara sila sa signet upon my right hand ng Diyos. So anong sabihin nun? So madaming signet, di ba? Yung signet, yung pang-sign niya, sing-sing niya. Sinusimbolo yan ng hari. Yung kanya signet, siya yun. Sinasabi dito, yung mga hari ng Judah, signet ng Diyos. So siya mataas ang tingin niya dyan. Amen? Tama nga naman. Sinong gagamitin ng panahon nila kahit sa atin ngayon? People of God, dati yung mga Hudyo. Pero, yet, I would pluck the dents. Kahit magandang katayuan mo. Nakikinig mo ba kayo? Sino magandang katayuan ngayon? Lahat kayo nandito. Ang tawag sa inyo dito, maganda yung standing nyo sa church. Ibig sabihin, hindi kayo tiniwalag, diba? Hindi kayo pinapatalsing, hindi kayo, oy, yung ginawa ko yan, dito ka. So maganda standing nyo. Ngayon, kahit ganyan pa yan, sa harapan ng ibang tao kasi hindi nila alam, di ba? Pwede kang alisin dyan. Amen? So mag-iingat tayo. Ganun ang ginawa kay Konaya. Isip-isip nito parang last week, di ba? Hindi tayo mapasahan ng Diyos. Sinong papalit sa atin? Di ba? Wala nang mga Udyo. Hindi wala. Actually, may righteous remnant. Alam niyo yun, di ba? Tuloy ko lang. Isang oras na ako. I will give thee, by the way, hanggang ano tayo, no? Yan, sa 23, tapos na pala tayo sa Lebanon. Balik tayo ngayon sa
sa royal family. Kaya ang point lang natin dyan, more curse to the wicked family. Bumalik lang siya sa royal family. Kaya this time naman, kay Jehoiakim, then kay Coniah, I will give thee into the hand of them that seek thy life. Last week, kung sino yung galit sa inyo, gusto kayong patayin, bibigay kayo ng Diyos doon. Ano mangyari sa inyo? Patay ka. Nakakatakot yun. In the hand of them whose face thou fearest. Kanina sila takot? Kay Nebuchadnezzar. Pero nagmatigas kasi itong mga Hudyo eh. Sinabi na nga ni Jeremiah, sumuko na kayo. Parusa yan ng Diyos sa inyo. Hindi. Ngayon, lalo silang nalintikan. And I will cast thee out, and thy mother that bare thee into another country. Ba't nadamay naman ang nanay? Kasi nga talagang hindi lang ikaw. Lahat kayo, pati nanay mo. Pinakamahal natin, nanay natin minsan. Amen? Magpapahamak yan. Kaso kalokohan mo minsan, pati nanay mo. Di ba? Dama yan. Where ye were not born, there shall ye die, but to the land whereunto they desire to return, thither they shall. So nga, hindi sila makabalik. Sira na eh. Is this man Coniah a despised broken idol? Tanong po yun. And in despise, look down, kinahiya. Ganun ba si Coniah? Sino ba si Coniah? Siya na yung huling hari eh. So pag hari ka ba, ikaw yung tingin sa'yo, bihis mo pa lang, laging dignified yan eh. Diba? Maganda, mahal, pagkain yan. Is he a vessel wherein no pleasure? Ganun ba si Coniah? Again, ang sagot dyan, hindi. Wherefore are they cast out? Bakit siya tinapon? Magda yung banat ng Diyos dito, mag-isip ka. Ikaw mismo. Kunwari si Jinggoy nakulong. Bakit kaya? Siguro mabait yun. Kasi Digong, ba't kaya pinabayaan ng Diyos na gano'n? Mag-isip-isip ka. Wherefore are they cast down, and he and his seed, and are cast into the land which they know not. O earth, earth, earth! Earth to. Hear the word of the Lord. So, sino dapat makinig sa salita ng Diyos? Lahat. So, una, siyempre, mga taga-Judah, people of God, and then kahit lahat ng tao dapat makinig. Kaya sinulat yung Bible eh. Matuto tayo sa salita ng Diyos. Thus saith the Lord, write this man childless. Tinutukoy dyan nga si Jehoiakim, no? Si Coniah. Ano siya, again, alam na natin, nagkaroon pa siya ng anak, kaya nga nakarating yan hanggang kay Zerubbabel, ay Jesus. Pero sabi dito, a man that shall not prosper in his days. Kasi nga naman, paano mag-prosper? Kulong ka eh. For no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling anymore in Judah. So yes, king's bloodline sila, pero hindi sila mag-ahari. Haring nakakulong. So imagine nyo, sino yung iutukoy ng Panginoon ngayon dito sa panahon natin? Parang mga anak ng Diyos. Diba? Kasi pag anak ka ng Diyos, anak ka ng hari, di hari ka din. Pero ba't yung iba sa atin malungkot? Walang ginagawa, kulang. Diba? Parang, bakit? Kasi parang ikaw yung tinutukoy dito siguro na pinarusahan. In-relate nyo lang ha, obviously di exactly ganyan tayo. Pero pag andun tayo sa kalagayan ba, na wala tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos, may kasalanan, at pinarusahan na, paano tayo, anong sabihin na, write ye this man a childless. Ibig sabihin, isulat mo na yan, ganyan yan, parang ginajudge siya. Naalala ko yung sa ano kasi, yung, sa panahon natin, ginagamit pa rin yan eh, write this man, write this, ganyan. Write off, parang yung, naalala ko yung Nokia, binitawan ng Microsoft. Pareho sila nahulugi. Sabihin, cancel na yan. Ganun na ganun si Jeconiah or Jehoiakim. Jehoiakim. Gusto nyo ba maging ganun? Ito wala na, hindi nagagamitan ng Diyos to. So, positive naman tayo, pwede ka pa rin gamitin, pero maniwala kayo, pag ang dami mong pinas na opportunity, nagloko ka, sinasabihan ka na, baliwala sa'yo, baka maging Coniah ka.
Ang title natin? So, yan. So, balik tayo sa ating bahay. Nabanggit kanina yung di ba? Pandara, kapandasan, kay Jesus, sa Matthew. So, paano mo ngayon na binubuo yung bahay mo? Tahanan mo? Parang si Jehoiakim ba? Palibhasa, minana nila yung lahat ng kayamanan, pati yung posisyon. Ganyan ba tayo? Naalala ko na naman tuloy sa tayo eh. Kaya ang hirap nung ganong kalagayan. Inasabi rin niya, ang swerte naman nagpapasto dito, pero ng ganyan, kala mo lang yun. Eh kung, di ba? Tao yung ano mo dyan eh. So, ganyan, career nyo. May opportunity tayo. Open-minded ka ba? Benta ka lang ng ganyan. Magkakapera ka sa umpisa. Pero gagawin ka nila manloloko, networking. Madali lang yun, magkakapera ka. Ganun ka na hanggang karir mo, hanggang tumanda ka, manloloko. Ba't ayaw mo magtrabaho ng matino? Ang dami ko sinabi yung mga pastor pa, parang ayaw mo magtrabaho, gusto ko lang mag-preach. Hindi mo naman. Baliktad. Eh, gumagana yun. Nakita ko kay ganun siya eh. Ginaya mo, isa ka pa eh. Pare-pareho kayo eh. Ano nangyari doon? Kaya sabi yun? Yan, yung kung saan ka nagbibuild ng house, paano mo binibuild? Diba? Kung binibuild mo yung buhay mo, yung karir mo, piliin mo yung mga tamang pagpili, desisyon sa buhay mo. Hindi mo makita, yumaman siya agad ganun eh. Isa ka pa. Gagayahin mo yun. Na-encounter niyo yan, babae, lalaki. Ang hirap nyo nang alisin dyan pag dyan ka na kumita. Kahit pastor ka pa. Ang hirap mong matibag dyan. Yan na yung buhay mo eh. Diyan ka na nag-build. Gusto mo, guguho yung buong ano mo. Actually, kung talagang masama yan, bayaan mo nang gumuho. Man, umpisa ka ulit. With integrity. Nakaka-relate ba kayo mga bataan, mga pinabasa sa buhay? Mga TikTok, mga sira ulit mga yun, totoo lang. Mga nakikita ko kayo, ganun na kayo, pakit-cute. Nagkapera na ganun lang. Pag matanda ka na, paano? Wala kang alam kundi... huwag nakaw, ano man yan, manloko, mambola. Saan mo binubuo ang bahay mo? Anong pinapakain mo sa anak mo? Mag-ingat ka. Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness. Ganyan na na-imagine ko ito pag inaano kanina eh. Ano nangyari dito? May pag-asa naman. Bakit di sila makaalis doon? Yun ang tinuro sa akin tatay nila eh. Doon may matino nga silang tatay, ay bili mga kakapatid, yung ibang tito-tito dyan, yan na yun eh. Mga evil na babae rin, ganyang... Kaya minsan binabanggit din yung mga babae dito eh. Ito yung maraming anak, ito yung naging hari, nanay niya, si ganyan. Pero kilala doon yung tatay, pero yung nanay, ang laki pa rin ang napakalaki ng impluensya ng nanay. Pansinin niya sa mga kings. Kaya kahit loko-loko yung tatay, ba't tumino siya, si Hezekiah? Tingnan mo, sino nanay nun? Kakaroon ka ng clue. Okay? So, yun ang gusto kong bigyan ng din dito. Alam natin, pabagsak na tong Kingdom of Judah. Pero bakit? Yun ang tanong, bakit? Para may iwasan natin. Amen. Nagbibuild ka ng karir mo, ng talino mo, basically. Kaya ibang pastor din, patapusin ka na dito sa mga pastor na naman. Bakit na-influensyan to ng mga ganito? Ba't iba? Ayaw na mag-usap ng doktrina. Baptist ka pa ba niyan? Ngayon, ito, palibasa ka sa mga Suryano, yayabang din. Isa napakinggan ko eh. Kahit iglesia ni Manalo pala, para may ganun din pala sila eh. Tanong mo ganun din pala yung mga yun. So, hindi tayo nakikipagtalo-talo lang. Kaya dito, preaching lang. Sunday school, pwede magtanong. So, yan. So, ngayon, kahit bata pa kayo,
Kaya mapalad kayo eh. Ako, salamat din sa may mga nagturo sa akin ng tama. Halo-halo na yan eh. Pero kayo ngayon, pansinin niyo yung ginagawa namin sa inyo. Nag-i-invest kami sa inyo. Amen? Turo. Sige na, sunduin mo na. Basta wag lang mawala. Sinutunan ko na kay pastor yun. Naging tsinaga niya. Kasi ayaw, yung iba ayaw. Iba dito, kahit yung iba hindi lumago. Pero yung anak-anak nila, apo nila, kahit paano, nasanay sa church. Sana tino. So yun nakita niyo yung mensahe natin, may parusa ang Diyos, may pag-asa, sumunod ka sa Kanya. Pero never kang tatalikod sa Kanya. Amen? Let's pray, Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Very basic na naman. Righteousness versus unrighteousness, Panginoon. Paka-humble kami enough para sa inyo, Lord. Nakita namin yung kamalian dito, Lord. Bakit pinili yung tao nung unang panahon? But nakita namin yung pag-disobey. Iniwanan niya kayo, Lord. Tawarin niyo po, Lord, ng bautism sa amin din, Panginoon. May mga pagkakataon na comparable kami dito sa mga to, Lord. I pray ang church time, Lord, ay magpatuloy at malakas. Ang lingkod, Panginoon, especially, gabayin niyo po lagi. I preserve, Panginoon, kalusugan. Bawat isa dito, Lord. Iwasan kami sa sakit, Panginoon. Iwasan kami sa mga compromise. Iwasan kami sa mga gawain, Panginoon. Ilan po may taas lang sa aking buhay. Ingatan yung mga sa against for another week, Panginoon. Sa Sunday, Panginoon, maging blessing doon. Ang mangyari ng Panginoon, palahin ng bawat isa. Ang wala natin. In Jesus' name we pray. Amen.